Amen. Praise the Lord. Para sa ating morning revival preview ngayon, ang schedule natin ay week 6, day 5. Ephesians 6:14. Stand therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness. At dito sinasabi sa atin ang mga sandata. Kasi tayo ay nakikibaka, kailangan may dala kang sandata o ikaw ay na sasandatahan. Ang ibig sabihin ng nasasandatahan, nakasuot sa iyo. Okay. Fully equipped. Amen. Na mga sandata. At itong mga sandatang ito ay katulad ng isang mandirigma. Sabagat nung panahon ni Paul, ganito ang mga suot ng mga mandirigma. Siyempre, sa panahon natin, wala na yan, yung mga ganyan. Mula sa ulo, mula sa dibdib, mula sa bewang, nakabigkis, at merong tamang suot sa paa. At siyempre, meron din offensive. Yan ay ang kanilang espada. Dito, ilan sa mga binanggit, sabi dito, girded with loins, with truth. Loins, ito yung bigkis sa bewang ito. Parang sintron siya. At ang sandata dito ay tinatawag na truth. O gospel of truth. Yan ay sandata natin. Ano ba? Binabanggit naman dito, yung takip sa dibdib, breastplate siya, sa dibdib siya. Kasi yan ay masela na bahagi. Nandyan yung puso natin. Kailangan ma-protectionan din yan. At kung tawagin yan ay breastplate of righteousness. So tingnan na lang nyo sa Tagalog. Kung ano yung mga sa Tagalog yan. 17 to 18. And receive the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which Spirit is the Word of God, by means of all prayer and petition, praying at every time in spirit, and watching unto this in all perseverance and petition concerning all the saints. Dito naman may mga ilang binanggit. Helmet of salvation. Alam natin ang helmet sa ulo. So ito ay upang proteksyonan ang ating kaisipan. Huwag siyang ma-damage. Huwag siyang ma-damage o mapinsala ng kaaway. Kasi ang kaaway, pumapasok hanggang kaisipan natin yan. Ang kaisipan natin, masela na bahagi yan. Ayaw natin na yan ay atakihin ni Satanas ng mga maling kaisipan. At naniniwala ako, marami mga kapatid ang naging problema sa loob ng eklesiya dahil napasukan ni Satanas ang kanilang kaisipan. Kaya pag-ingatan nyo yung kaisipan nyo. Siguraduhin nyo na yung mga bagay na iniisip natin ay nanggaling sa Espiritu. Nanggaling sa Espiritu. Kung minsan, may mga kapatid na sinasabi, yung kanilang sinasabi ay nadinig nila o nabasa nila. Maski yan, delikado din yan. Delikado din yan. Sabagat ang mga binabasa natin, kung minsan nakapokus sa isang maliit na bahagi lang. Hindi mo naman nakita yung kabuuan ng nilalaman ng bagay na yun. Yun ang delikado. At syempre, ang pinaka-safe, yung damdamin na nasa espiritu natin. O ito, maraming nalilinlang sa ganyang bagay. Yung iba magkukot. Sinabi ito ni Brother Lee. Tama naman, sinabi naman niya ni Brother Lee. Sinabi ito ng blending brother. Tama naman, sinabi naman niya. Pero kailangan, tignan mo, anong sitwasyon nila sinabi yan. Yun ay context na tinatawag natin. Huwag tayong basta mag-quote o ma-hook ng mga ilang bagay na narinig natin at nabasa natin. Minsan nakakalinlang din yan. Maski yung mga opposer mga opposer, maski yung mga nagsulat ng mga book against us, ganyan ang ginawa Kino-quote nila yung mga ilang word na sinasabi ng ministry. Sabi niya, ganito. Sabi niya. Tapos, mula dyan, i-elaborate na nila. Delikado yan. Maski sinabi yan,
Pero kailangan maintindihan niya, bakit sinabi yan? Anong sitwasyon sinabi yan? May isang malaking paliwanag yan. Hindi pwedeng basta yan lang. Kaya yan yung minsan mga nagmamarunong sa loob ng gawain ng Panginoon. Quote ng mga salita. Mga maliliit na salita. Mula dyan, nagbibuild sila ng sarili nilang pagtuturo. Maski Biblia. Mag-ingat tayo. Mga maliliit na salita na hindi mo naman naiintindihan yung buong nilalaman. Yun yung tinatawag na context. Ang context ay ano ba yung pinaliliwanag niya dyan? Bakit niya sinasabi itong mga ito? Yun, ganyan ang importante. Minsan magiging mga prinsipyo ng buhay natin, pinapatakbo natin yung buhay natin sa mga ganyan, hindi din mainam. Kaya ang pinaka-safe ay yung kaisipan na nagmula sa espiritu, buhay na espiritu na dinala sa iyo ng Panginoon. At syempre, maging yan, maingat ka rin. Baka hindi mula sa Panginoon yan. Baka yan ay sarili mo lang din damdamin. So, hindi ganito kadali ang labanan. Pero ganun pa man, ang kaisipan natin, pinoprotektahan yan. Amen. Na dito binanggit ang Word of God. Sabi niya, ito ay espada. Ito, matindi ito. Espada na sa lahat ng mga sandata rito, lahat halos ay protection. Helmet, yung shield, okay, yung big kiss, sapatos, lahat yan ay defensive yan, pananggala yan. Pero may isang offensive. Yan ay ang salita na tinatawag na tabak ng espiritu. Tabak yan. Pag ginamit mo yan, natatapos ang kaaway, humihinto, napapalayas, at para ba napapatay siya. So yan yung kumpletong sandata natin. Magbabasa na ako. The armor in Ephesians 6 is not for Christians as individuals. It is for the church corporately as the body. What this chapter reveals is not the believers fighting as individuals, but a corporate army fighting the battle for God's interest on earth. O yan naman. Ito naman ay ang paraan. Ang labanan, mga kapatid, hindi ito labanan na isang tao o individual na tao. Tandaan natin, nung binanggit ang buong baluti ng Diyos, yung whole armor niya, ito ay binanggit bilang gamit ng eklesiya. Sa eklesiya siya binigay, sa hukbo. Itong gamit na ito ay gamit ng hukbo. Sa mata ng Diyos, gusto niya na ang nakikibaka ay ang kanyang hukbo na walang iba kundi ang eklesiya. Kaya pinakamainam sa lahat na tayo ay nandoon sa hukbo. Mananalangin ka, pinakamatibay pa rin ang panalangin ng mga kapatid. Sama-samang panalangin. Sama-samang pagpipreach ng gospel. Ang mga plano, dinadaan sa salamuhan ng katawan, ang mga desisyon, ang mga kaisipan natin ang galing mula sa Panginoon tungo sa katawan. Sapagat ang tunay na mandirigma ngayon ay ang katawan. Ang buong baluti ng Diyos ngayon ay para sa katawan. Kaya yan ang gera ngayon. No soldier in a modern army would enter into the battle by himself. Rather, he would fight as part of a well-trained and fully equipped army. After we have been formed corporately into an army, we will be able to fight against God's enemy. God's strategy is to use the church as his army to fight against the enemy.
Therefore, it is very dangerous to be isolated from the army. Only by remaining in the army will we have the necessary protection. Sa labanan, kailangan natin ng protection. Sabagat ang labanan ay isang mapanganib na gawain. At sinasabi sa atin paulit-ulit, ang ating protection ay ang army. Bagamat sinasabi ko, ang kalaban natin ay isang talunan na kaaway. Pero malakas din siya. Malakas din siya. Lalo pa, pag nakikita niya nagsosolo ka, malakas ang dating niya. Kaya kailangan alam natin ito. No, na ang isang sundalo, hindi siya lumalakok sa digmaan na nag-iisa. Lagi siyang pumapasok sa hukbo at sama-samang lumalaban. O, ito rin ang estratehiya ng Diyos sa pakikipaglaban. Hindi niya ninanais o ginugusto na ang kanya mga mananampalataya ay isa-isang lumalaban, hiwa-hiwalay. Gusto niya ito ay nagkakaroon ng isang pagkakaisa. At ito ay tumutukoy sa katawan ng Panginoon. Amen. Today's reading na ako, if you separate yourself from the church, you will be defeated. O ito, diretso sinabi. Kapag hiniwalay mo yung sarili mo mula sa eklesiya, matatalo ka. Siniguro na ito, matatalo ka. Halos imposible na maging matagumpay ang isa na lumalaban mag-isa. Pero ang hukbo ng Panginoon sa buong Biblia, nagiging matagumpay dahil hukbo siya. Amen. Satan's strategy is simply to isolate you from the church as God's army. It is crucial for us to realize that the spiritual warfare is a body matter. If we realize this and stay with the church, we will be victorious. The battle is not for us as individual believers, it is for the church as God's army. Amen. So maganda yung sinabi rito. Sabi niya, isa sa mga estratehiya ni Kristo ay ang i-isolate tayo mula sa army o mula sa eklesiya. Kaya kailangan maintindihan natin, mga kapatid, na lahat ng bagay na naghihiwalay sa atin mula sa eklesiya ay gawain ni Satanas. Gawain niya ni Satanas. Kuminsan may mga kapatid nahihiwalay sa eklesiya dahil may nangyari. May nangyari. Sabi niya, merong hindi magandang ginawa sa kanya ang isang kapatid. Nasaktan siya. At siya ay humiwalay sa eklesiya. Hindi ba nangyayari yan? Marami mga kapatid, kadalasan, sinasabi, ayaw nilang mag-meeting. Ayaw na nilang bumulik sa eklesiya. Kasi sila ay na-offend. Na-offend. Sino naka-offend? Kapatid. Totoo naman, kapatid. Pero hindi nila natatanto na ito ay estratehiya ni Satanas upang ihiwalay sila, ibukod sila mula sa eklesiya. Kaya nalinlang sila. Akala nila, ang kalaban nila ay yung kapatid na gumawa nito. Hindi nila natatanto na sa likuran ng mga nangyaring ito, sa likuran yan ay si Satanas. At nung ikaw ay nahiwalay, lalo ka nalugmok. Lalo ka nang hina. Lalo ka nawala. Lalong lumungkot yung buhay mo. Nawala sa iyo ang maraming pagpapala. At lahat ng ito ay resulta na nagpapakita na ikaw ay isang talunan na. Ang daming ganyan. Ang daming ganyan. Kaya anumang bagay na sanhi ng kung saan tayo ay naihiwalay sa eklesiya. Itong bagay na ito ay kay Satanas. Kaya nga, sinasabi ko yung buhay natin ay isang pagpili. Meron naman mga iba, magagandang dahilan
Nung araw, may isang kapatid, sabi niya sa akin, "Brother, maganda yung offer. Pupunta ako sa ibang bansa. Magtatrabaho ko doon. Ang ganda ng offer. Ganda ng position." Ang tanong, ano mangyayari kung nagpunta ka doon? Mahihiwalay ka sa church life. Nandito ka, may trabaho ka rin naman. Ito yung sinasabi ko, magandang offer. Pero kailangan kilatisin mo siya. Kung ito ay naghihiwalay sa iyo sa buhay eklesiya, ito ay gawa ng masamang isa. At sinabi ko yan. Sabi ko, huwag kang umalis. Hindi magandang umalis ka. Unang-una, mawawala ka sa buhay eklesiya. Pangalawa, mahihiwalay ka sa asawa mo. Hindi maganda sa mag-asawa ang magkahiwalay. So yun ay isang kaisipan at damdamin na binigay ng Panginoon sa akin para sabihin ko sa Kanya. Pero ano nangyari? Pinag-isipan pa niya ako ng hindi maganda to si Brother Danny. Gusto niyang hadlangan yung pagyaman ko. Kaya umalis din. Umalis din. Nagtrabaho. Kumita ba? Siguro, kumita. Pero pag uwi, iba na ang kasama ng asawa niya at yung kanyang pamilya nawasak. Ibig sabihin. Kaya, kaninong gawa yan? Kay Satanas. Pero yung pinakaugat niya, madidiscern mo agad. Madidiscern mo. Ang ugat niya, gusto ni Satanas na ihiwalay siya mula sa magandang church life na tinatamasa niya. Mag-ingat tayo. Kaya sinasabi rito, lahat ng bagay na nag-isolate sa atin mula sa church life. Gaano man katama yan sa paningin mo. Dahil hinihiwalay ka niya sa buhay eklesiya, ito ay gawa ng masamang isa. Ayan, binabase ko yung sinasabi ko sa nababasa ko. So, ulitin ko sa inyo, sabi niya, if you separate yourself from the church, you will be defeated. Satan's strategy is simply to isolate you from the church as God's enemy. Di ba? Tama naman sinasabi ko. Okay, so tuloy ang basa. The Lord with His might is the very armor that we put on for our protection. This means that we, as the body, need to put on Christ Himself as our armor in order to fight in the spiritual warfare. We must have Christ as the whole armor of God. Kanina binanggit ko, maraming mga sandata rito sa whole armor of God. Meron sa ulo, sa dibdib, sa bewang, sa paa. Whole armor yan. Buong baluti yan ng Diyos. Pero sa kabuuan, itong whole armor ay si Kristo mismo. Si Kristo sa iba't ibang aspekto ng ating pakikibaka. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya si Kristo lahat yan. Yung helmet, si Kristo rin yan. Yung breastplate, si Kristo rin yan. Yung sword, si Kristo rin. Kasi spirit yan eh. Word. Diba? Yung word ay tabak ng espiritu. Si Kristo rin yan. Hanggang sa paa, si Kristo rin yan. So, ang buong baluti ng Diyos ay si Kristo sa iba't ibang aspekto ng ating pangangailangan sa panahon ng ating pakikibaka. Kaya huwag niyong paghiwa-hiwalayin yan. Si Kristo rin yan. Kaya lang, maranasan natin siya sa iba't ibang aspekto. Si Kristo na nararanasan natin, ina-apply natin sa iba't ibang aspekto. Di ba? Panginoon, takpan mo yung aking kaisipan. Naguguluhan ako. At naniniwala ko, yung mga kaisipan na ito, hindi sa iyo. Di ba? Takpan mo ako. Proteksyonan mo ako, Panginoon. Kaya anong kailangan mo? Sabi rito, kailangan natin ng helmet of salvation. Helmet. So, helmet siya. Para ba yung mga nagmumotor? Ang helmet kasi,
nire-require ng gobyerno yan pag nagmumotor ka para maproteksyonan yung ulo mo. Kaya lang, minsan marami matigas ang ulo, ayaw magtakip maglagay ng helmet kasi matigas ang kanilang ulo. Dito lang ako nakakita sa probinsya ng mga nagmumotor at ang dami, walang helmet. Pero sa Metro Manila, no, nandun ako, halos wala akong nakikita ng ganyan. Mas mahigpit ang batas doon. Amen. Pero sa labanan, mas mahigpit. Kailangan meron kanyan. Ephesians 6:14 to 17. There are 6 aspects of Christ as armor. The girdle of truth or reality, the breastplate of righteousness, the firm foundation of the gospel, the shoes, the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the Spirit. Therefore, the whole armor of God consists of the girdle, the breastplate, the shoes, the shield, the helmet, and the sword. So yan yung kompleto. 6 siya. 6 siya. The shield is for defense, whereas the sword is for offense. In fact, the sword is the only item of the armor that is for offensive warfare. Noong araw kasi, yung mga sundalo, minsan isa lang ang dala nila eh. Espada lang eh. Okay na yan. Pero kailangan fully, protected sila. Sabagat ang labanan nung unang panahon na kinuha ni Paul bilang paglalarawan ng ating labanan ngayon ay physical. So sa physical na labanan, fully equipped. Pero si David, nung pinatay niya si Goliath, hindi niya sinuot yan. Naalala ko yung si Saul, siya yung hari. Gusto niyang isuutan ng baluti si David. Pero nung nilagay niya yung baluti, hindi makagalaw si David. Kasi bata pa siya, ang bigat masyado. Kaya pinatanggal niya. Anong meron siya? Ang Diyos. Ang Diyos ang lumaban para sa kanya. So, yan ay isang incident na nagpapakita na si Kristo ang lahat ng ating buong kasuotan. Siya ang isa na lumalaban para sa atin. Amen. Amen. We receive the helmet of salvation and the sword of the Spirit by means of all prayer and petition. Actually, prayer is the means by which we receive all the aspects of the whole armor of God. Do you know how to apply the girdle of reality? It is by praying in spirit. Prayer is also the way to apply the breastplate, the shoes, the shield, the helmet, and the sword. Ang ganda nito. So, paano mo siya i-apply? By prayer. By prayer. So, lahat ng equipment na ito, lahat ng sandata na ito, ay ina-apply natin sa pamamagitan ng panalangin. Pag inalis mo yung panalangin, hindi mo siya ginagamit, wala ito. Hindi gagana itong mga ito. Para mapagana mo yung helmet, yung breastplate, yung girdle, yung shoes, maging yung tabat, lahat ito, mapapagana mo siya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya, nananalangin ka ba? Kung nananalangin ka, ikaw ay isang fighter. Ikaw ay nakikibaka. Ikaw ay lumalaban. At ang mga iba't ibang aspekto ni Kristo ay nararanasan mo sa labanan na ito. Kaya mahalaga ang panalangin. Pinakamahalaga yan. Hindi yan pwedeng wala. Ayon sa mga kasaysayan, lahat ng mga tao na nakibaka sa kaaway ay mapanalanginin. Bagaman sinasabi natin, sumandal tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, makiisa tayo sa Kanya. Lahat maging ito ang ating pakikipag-isa, ang ating
pagdepende sa Panginoon, pagtitiwala, ang ating pakikibaka na kung saan binibigyan natin ng kalayaan ng Diyos na lumaban para sa atin. Lahat ng ito ay panalangin. Mag-pray tayo. Matuto tayo mag-pray. Manalangin tayo. Lahat ng panahon, lahat ng oras. Huwag tayong bibitiw sa panalangin. Yan. So, malinaw na tayo ngayon. Ang prayer ay ang paraan para ma-i-apply lahat ng mga at lahat ng sandata na ito na binubuo ng buong baluti ng Diyos. Amen. Amen. The antecedent of which in verse 17 is the Spirit, not the sword. This indicates that the Spirit is the Word of God. Both the Spirit and the Word are Christ. We need to receive the Word of God by means of all prayer and petition. The Word of God. Okay, paano natin ina-apply ang Word of God? Bilang tapak ng Espiritu laban sa kaaway. Kailangan yung Word, ma-receive mo siya. Yun ang technique. Hindi mo siya kinukuha para ibato. Kundi ang paraan nito, ang word, una ay kailangan ma-receive natin, makapasok ang salita sa atin. So yun yung paraan. Sabi niya, receive the word of God by means of all prayer. Ang linaw. Ito ay sword of the Spirit. Yung word at saka si Kristo, iisa lang yan. Ang word ay ang Espiritu. Ang Espiritu, kapag pumasok sa loob natin, nagiging word siya. Nagiging word siya. Ang ibig sabihin nito, nagbibigay siya ng damdamin, leading, salita, karunungan mula sa ating pagtanggap sa salita bilang Espiritu. At ang paraan para matanggap mo siya, ipanalangin mo siya. Gawin mo siyang panalangin. Ang salita ay dapat ipanalangin. Ang ibig sabihin ng panalangin, kausapin mo ang Diyos, ang Panginoon, sa pamamagitan ng salita. At habang salamuha ka sa Panginoon at ginagamit mo ang salita, natatanggap mo siya. At ito ay nagiging isang sword laban sa kaaway. So huwag kang mag-analyze, may sword ba? May ganito? Hindi. Just go on. O kaya mag-pray read ka. Mag-pray read ka. Kapag nag-pray read ka, nakapasok ang salita, marami mangyayari. Kasi may salita eh. Nung wala kang salita, bulag ka, hindi mo alam, mahina ka. Para bang lutang ka. Pero nung nag-pray read ka ng salita, na-revive ka, napalakas ka. At mula din dyan, ang Diyos nakakagawa sa kapaligiran natin. Ano ang pangangailangan na nagagawa niya? Anong kailangan mo sa loob mo na itutustos niya? Ito yung labanan. Mamaya, asan ba yung kaaway ko? Nawala. Kasi, nawasak mo siya. So, at least malinaw tayo sa mga bagay nito. Amen. Amen. As we receive the word by means of all prayer and petition, we should pray at every time in spirit. The Spirit in Ephesians 6:18 is our regenerated spirit, indwelt by the Spirit of God. Hence, this Spirit is the mingled Spirit, our spirit mingled with God's Spirit. Yung Espiritu dito, mingled Spirit siya. Ito yung organ na ginagamit natin. Ito yung wala ang mga unbelievers, meron tayo. Paano ba naging mingled spirit ang espiritu natin? Ang espiritu ay may espiritu ng tao. Ang Panginoon ay espiritu, capital letter S. Tayo ay merong espiritu, small letter S. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, itong big letter S na espiritu, pumasok, humalo, naging isang espiritu. Yan ang mingled spirit. Meron tayo niyan.
At ang ating panalangin, sa ating panalangin, ine-exercise natin itong mingled spirit. Kasi sa Biblia, lalo sa New Testament, ang totoong panalangin ay ang paggamit ng Espiritu para kaugnayin ang Panginoon. I-exercise mo yung Espiritu mo. Kasi pagkaisipan ng ginagamit mo, mahina ka. Marami mga kaguluhan. Pero kung ang kaisipan mo, nilagak mo sa Espiritu, nagkakaroon ka ng spirit of the mind, na pabagong kaisipan, natigmakan ng Espiritu. At mula dyan, nananalangin ka. At ini-ensayo natin yung Espiritu natin. At dumadating sa atin ang buong baluti ng Diyos. Protected ka. At ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng naihalo, nakikiisa sa loob ng Eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Amen. Whenever we pray as a means of taking in the Word, we need to be in spirit. The Spirit is the proper organ for prayer. We can be in spirit simply by calling on the name of the Lord Jesus from deep within. When we call, "Oh Lord Jesus," we turn from the vanity of the mind to the spirit of the mind. How sweet and enjoyable it is to call on the Lord Jesus in spirit. Sabi niya, yung calling, deep within. Hindi yung, Lord Jesus. Kailangan, "Oh Lord Jesus." Nanggagaling sa kalooban. Lord Jesus. "Oh Lord Jesus." Tamang-tama mo sa espiritu mo. Minsan, yung iba sasabihin, 3 beses lang, ikaw hindi ka na matigil. napapalakas na ibabaling sa espiritu, na i-ensayo yung espiritu. Kaya yung prelude na sinasabi nila, ang prelude to prayer is calling on the name of the Lord. Kasi ba, brother, paano ba ako mag-uumpisa mag-pray? Mag-call ka muna. Para kung nag-call ka, naibaling ka na sa espiritu at magkakaroon ka ng buwelo para maka-prayer. Kaya sabi nila, yung prelude to prayer is calling on the name of the Lord. Minsan, gusto ko na mag-pray. Hindi ka maka-pray. Parang lutang ka. Parang magulong isip mo. Tumawag ka mula sa kaibuturan. "Oh Lord Jesus. Oh Panginoong Jesus. Oh Panginoong Jesus." Mula dyan, unti-unti, ma-uplift ka. Damang-dama mo yung iyong pakikipag-usap sa Panginoon. Napaka-intimate. At damang-dama mo rin siya. Ramdam mo na pupuspusan ka at nadadama mo yung damdamin na dinadaloy niya tungo sa iyo. Isang sitwasyon na ang Panginoon ay realidad sa iyo. Kailangan makapasok tayo sa ganyang mga karanasan. Amen. By praying in spirit, we apply Christ as the whole armor of God. If we take the word by praying in spirit, we spontaneously contact Christ as the life-giving Spirit. Immediately, our praying and reading become living, and we are empowered by Christ and covered with Him as our armor. Amen. Amen. Furthermore, we have the realization that we are in the body and that Christ, with all that He is and has, is our portion. In this way, we apply Him as the all-inclusive armor. Sa pamamagitan ng panalangin sa Espiritu, ang Panginoon ay nai-apply natin bilang ang buong kutamayan ng Diyos. Kapag kinukuha natin ang salita sa pamamagitan ng Espiritu,
Kapag kinukuha natin ang salita sa pamamagitan ng panalangin sa Espiritu, kusang-kusa, nakukontak natin si Kristo bilang Espiritong nagbibigay buhay. Agad-agad ang ating panalangin, ang ating pagbabasa sa Biblia ay buhay na buhay. At tayo ay napapalakas ni Kristo at tayo ay natatakpan niya bilang ating baluti. Amen. At higit pa rito, natatanto natin na tayo ay nasa katawan, si Kristo ay naging bahagi natin at sa paraan na ito, ang nagpapaloob sa lahat na baluti ng Diyos ay nasa atin. Wow! So, yan yung conclusion ng ating message. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pinapalakas, sinasandatahan, binibigyan ng katotohanan upang kami ay makibaka sa labanan na ito. Panginoon, ikaw ang aming buong kutamaya na kinapapalooban na maraming aspekto ni Kristo bilang aming sandata sa aming pakikibaka. Palagi mo kaming ingatan. Palagi mo kaming panatiliin sa loob ng eklesiya. Wala nawang anumang bagay na maging sanhi upang kami maihiwalay sa iyong hukbo. Upang kami manatiling protektado, naiingatan, at patuloy na nakikiisa sa iyong buong gawain. Amen. Amen.